Yes, hello Philippines, hello mabuhay ka from Philippine Airlines, the heart of Filipinos. Shut up. It's nice to see you back mga ka-vlog-vlogan sa napakatagal na panahon na hindi natin tayo nagkikita-kita. And ngayon po ay panahon na naman ng mga pageants dito sa Pilipinas. And of course, magkasabay po ang halos mga pageants natin ngayong buwan ng Disyembre. Kung saan parehas po na ginaganap ngayon ang Miss World at Miss Universe, di ba? And of course, ang ating representative sa Miss Universe is si Miss Beatriz Luigi Gomez. Gomez Universe, sabi na nila. Ayun, at ngayon nga po ay pag-uusapan natin ang kamakailan lang ay ginanap na preliminary competition ng Miss Universe 2021. And ngayon titingnan nga po natin kung malakas ba ang laban ng Pilipinas sa pagdating sa Miss Universe competition. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ako po ay si Ezekiel Vargas, your representative of the Britain's Got Talent 2020. Proudly representing the Philippines and raising the LGBT flag across the globe. Diba? Parehas kami ni Bea, parehong LGBT community. Ayan, aside from that po, I'm also proud to say na isa po tayo sa pinili ng bagong Pageant Academy of the Philippines, which is the House of Crowns, as their ramp modeling coach. Ayan. Focus po tayo sa mga signature na pasarela walks. So makita nyo po on this coming few months from now, yung mga i-represent ng mga Pilipinas or mga pambato natin na sa Pilipinas, isa po tayo sa mag-mold sa kanila to be the best version of themselves, especially pagdating sa paglakad, diba? Yung mga pag-sway natin ganyan. So without further ado mga ka-BB o mga ka-vlog-vlogan, panoorin po muna natin ang naging performance ng ating pambato na si Miss Beatriz Luigi Gomez sa Miss Universe 2021. Huwag na natin patagalan. In 3, 2, 1. Wow! You know, ang gustong-gusto ko po sa kanya is very, very confident siya and very, very calm. Napansin nyo ba yun? Yung parang hindi siya nape-pressure, hindi siya na-stress. Unlike na nangyari last year, si Miss Rabia is parang nagpadala siya sa emotion niya. Kumbaga, siguro sa mga nababasa niya sa social media. Ngayon, very, very calm lang si Miss Beatriz. And nakita-kita mo sa mga ngiti niya na very genuine, very, very natural. And parang sarap mo lang siyang, diba? Parang sarap mo lang siyang panoorin. And ang maganda pa doon is very, very youthful yung vibe niya. Especially yung boss niya, napaka-cute. Nakita naman natin na si Bea ay talagang napaka-bubbly at napaka-sweet na tao. Kasi pagkakaalam po natin, isa sa mga qualities na gustong piliin ng mga Miss Universe organization or staff is yung relatability, yung para makaka-relate po sa kanya lahat ng mga manunood, di ba? So itong si Bea is malakas talaga ang kanyang chance na makoronahan kasi she has this very, very natural charm na napaka-sweet na tao na parang ang dali mo siyang i-approach, di ba? Parang hindi ka mag-aatubili na lapitan siya, kausapin because of her very, very positive and friendly vibe. So gaya nga po na sabi ko kanina, ang isa sa mga hinahanap ng Miss Universe organization is relatability, which is meron po ang ating pambato. So sana hopefully magamit niya po yun into her advantage. Well, pagdating naman siguro kung itatapat mo siya sa ibang mga kandidata ng mga ibang bansa, si Bea kasi is Miss
has this very oriental, exotic beauty. So, kapag pinagtabi-tabi mo sila, mangingibabaw talaga ang ganda niya, di ba? And pagkakaalam po natin, si Bea is a professional model talaga ever since. So, hindi na ako magtataka ako magiging maganda ang kanyang performance sa swimsuit at evening gown competition. At ang balita ko, ladies and gentlemen, ang kanyang walk ay tinatawag na Bakunawa Walk. Ayan, nag-base po siya sa kanyang costume na Bakunawa inspired, di ba? Mythical Filipino folklore na Charing lang. Na folklore na binase daw po sa isang dragon na kumain sa buwan ng mga lunar eclipse, di ba, na nangyayari. Yeah, I think it's the first time na ginamit po ang Bakunawa inspired costume, di ba? Kakaiba siya. And I think it's a good way kasi hindi siya yung typical na nakita natin ng mga Filipiniana, di ba? So baka yung kanyang designer is they think outside the box. Sa mga hindi po pala nakakaalam, ladies and gentlemen, ako po pala yung isa sa mga nag-sponsor sa national costume ni Catriona Gray sa Miss Universe 2018. Ayan, di ba? Isang sikretong malupit po yan na marami sa mga kababayan natin hindi nakakaalam. Ayan, friendship ko po si Gerson de Mavivas ang gumawa ng national costume ni Catriona. Kaya kung mapapansin nyo po nung nag-perform kami sa Britain's Got Talent is Pinstados inspired din yung aking costume sa aking last performance. Kung mapapansin nyo po doon, search nyo po sa YouTube, Ezekiel and Carl, and mapapanood nyo po doon ang aking buong performance. Ayan, di ba? Syempre, proud tayo na represent ang kultura ng mga Pilipino at ipakita ito sa buong mundo kasi napakaganda ng ating mga costume, napakaganda ng ating kultura. And I'm very, very proud po na ma-recognize din ng National Historical Commission on their website dahil nga po sa pag-represent natin ng Filipino costumes sa buong mundo, di ba? Thank you so much po National Historical Commission for recognizing us after Catriona Gray and Gerson de Mavivas. And dumako naman po tayo ngayon sa isa sa pinakaabangan. Ako, I think this is my most favorite part of the competition. The swimsuit round, di ba? Bakit nga ba swimsuit round ang pinaka-favorite ko? Well, kasi dito sa swimsuit round, kasi I'm a very, very fun type of person. Gusto ko yung mga pakabugan talaga, yung papakita mo yung pinaghirapan mo, which is your physique, di ba? It is my most favorite part of the competition po, mga kabibi. Kasi dito po natin makikita yung confidence at aura ng isang kandidata, kung paano niya i-display ang kanyang pinagpaguran na katawan, di ba? Kasi mostly pag ganyan mga competition, it took them several months bago nila makuha kanilang mga target figure or kanilang mga perfect figure na pinaghirapan. So abangan natin kung ano nga ba yung pinagpaguran, pinagpuyatan ni Miss Bea para dito sa competition ito. Excited na ba kayo? Excited na rin ako. Ito na! Ayun na po siya, ladies and gentlemen, Philippines! Wow! Ang haba ng legs! O, diba? Very, very sassy at ang paglakad. The way she strut the runway. OMG. Wow! There you go, ladies and gentlemen. Nakita po natin ang pagrampa ni Miss Bea sa kanyang swimsuit portion ng competition. Very, very confident siya. Very, very calm. Ayun, very, very calm naman siya. Parang wala siyang pressure. Parang ini-enjoy niya lang ang moment na to. Sabi niya sa sarili niya siguro, moment ko to, kailangan maging proud sa akin ang mga kababayan natin. Yun yung naramdaman ko nung naglalakad siya sa runway ng Miss Universe Preliminary Competition. The way you see her walk, talagang makikita mong siya, professional model. Though, hindi natin masyadong nakita yung isolation ng hips. Hindi mo talaga makakilala na ilang years niya talaga itong pinag-practicean. At mapapansin mo talaga sa kanyang presence, though hindi siya masyadong nag-twirl unlike mga previous Filipino representative natin, na wala siyang ikot, wala siyang spin. Feeling ko meron siyang piniprepare na something big kasi normal pa lang yung mga poses niya eh. Tingin nyo guys,
may pasabog pa kaya si Miss Bea sa darating na finals or coronation night? Feeling ko may piniprepare to na something na pasabog no? Parang nag-hold back pa siya, parang hindi pa niya binibira lahat ng kanyang mga bara. Kumbaga let's say na 2 out of 10 pa lang ang kanyang pinapakitang baraha. So meron pa tayong aabangan na 8. So ano pa kaya makakita natin sa kanyang Bakunawa walk na bakulaw na performance? Abangan po natin yan sa pagbabalik ng Lagit-ngit sa Papag. Chares! If I will rate her performance based on my perspective, based on my experience as a runway coach, siguro I would rate it 6 out of 10. Why po siya 6? Siguro kasi may inihintay pa ako na pasabog. Gaya nga sinabi ko po kanina, I think meron pa siyang ibubuga. Hindi pa yun yung kanyang final na output or final na ipapakita. Siguro kapag pinakita niya yun, dun ako magpe-perfect 10. Kaya abangan po natin sa coronation night kung ano pa ibubuga ni Miss Beatrice. Well, if you will base it on her performance, kung ganun yung magiging performance sa finals night, I think it's enough for her to make it to the cut, to the top 10, I think. Pero depende pa rin yan kasi yan sa judgment ng ating mga final board of judges. Kasi 'di ba, judging naman kasi is very subjective. What may be beautiful for you may not be beautiful for me, and vice versa. So kung may hahanapin lang siguro ako sa kanyang performance, definitely first is yung of course yung mga twirls, 'di ba? Kasi parang malakas din makakadagdag ng points yun yung pag nag-twirl ka tapos may spot siya sa dulo. Gaya nung ginawa ni Miss Catriona Gray. Actually, yung ginawa po ni Miss Catriona Gray is, that's what you called a spot turn. Ayan. Na medyo delay lang siya ng konti. If mapapansin nyo, kasi yung nagturo din sa kanya is si friend ko din, si Mr. Kaloy, is a dancer. So, he knows how to teach well-executed spot turns. Kaya, yun po yung tinuro niya kay Miss Catriona Gray sa kanyang lava walk. So siguro kung i-add yun ni Miss Beatrice yung mga spot turns na twirl, definitely it will add impact to her swimsuit performance. Ayan. Ano pa ba? Siguro gusto kong makita yung signature walk niya or signature pose niya sa dulo. Pwede siyang gumawa ng something na mangingibabaw siya, something na memorable sa mga judges at sa mga audience natin. Kasi normally yun yung mga kumakabog sa swimsuit competition, yung mga may mga striking pose at the very end of their strut sa runway. Ayan. So hopefully makita po natin yun sa finals night. So ayan po ang ating judgment sa swimsuit round ni Miss Bea or Beatrice Luigi Gomez. Ngayon, dumako naman po tayo sa kanyang evening gown competition. Tumalita ko, si Mr. Francis Lubiran daw po ang gumawa ng kanyang evening gown for this competition. And I've heard that it's also a red gown. Kaya tignan natin kung magiging fiery ba ang dating ni Miss Beatrice sa kanyang evening gown competition. Oh, wow! Venus cut na may pag-reveal ng konting skin, especially her asset, which is her legs na napakahaba. So, good job po tayo dyan, Mr. Francis Lubiran, for revealing her asset. Ayan, diba? Tsaka may illusion din siya na curves. Wow. At take note, hindi po siya nagpalit ng kanyang hairstyle from the very beginning to the end. Based po sa nakita natin yon, ang conclusion po natin is, feeling ko talaga may piniprepare pa siyang something na sobrang pasabog. Kumbaga hindi pa talaga niya binibira lahat ng kanyang mga baraha. If you will see it, parang nag-strut lang siya ng runway with elegance of course and sophistication. And if you will see on her final post, talagang normal lang siya na post. Parang sinasabi niya talaga na abangan nyo ko sa coronation night. Ako na ang magiging Miss Universe 2021. O, di ba? Kasi feeling ko, ang lakas talaga ng vibe ko na hindi pa yun talaga ang kanyang final na presence or aura sa mismong finals night. Kasi the way she
expose herself or the way she delivers her performance sa evening gown competition, makita mo na chill lang siya, parang hindi pa talaga to ang aking 100% ni Taguro. 'Di ba? Nagpipigil pa talaga ang ating kandidata, kaya abangan po natin diyan sa mga bashers. Wait lang po tayo kasi hindi pa yan definitely ang kanyang final performance. Pero which is maganda naman talaga, 'di ba? Kasi kung makita nyo doon sa mga ibang mga kandidata, bigay na bigay todo talaga sila. Etong si Miss Beatrice is chill lang siya, relax lang tayo, mga kababayan. Babawi tayo sa coronation night, 'di ba? Ganun yung peg ni Miss Beatrice. Anyway, if I will judge her evening gown competition round, I will give her probably 4 out of 10, I think. Wow, ang taas ng standard din. Anyway, bakit ba siya 4 out of 10? Kasi nga, may hinihintay pa tayong something more pasabog Kasi alam mo naman tayo mga Pilipino, hindi tayo nagpapakabog, diba? Ayaw nating magpakabog sa ibang kandidata. So laban kung laban tayo At kaya ito pinakita ni Miss Bea is lang siya, chill lang muna na score. Pero with her beauty, definitely her beauty and aura, her confidence, it's a perfect 10 for me. Doon lang tayo talaga sa signature walk, hinahanapan lang natin siya ng konting edges from other candidates if we will base it on the preliminary nights. Pero tiwala talaga ako, mga kaibigan, mga ka-VV, na meron pa talaga, abangan lang talaga natin on her coronation night. When it comes naman sa gown, I think the gown is very, very beautiful naman po. Kakaiba siya, very simple yet elegant and very classy. If i-compare mo lang po siya sa ibang mga kandidata, probably hindi siya yung the best, pero it's enough for her to make it to the cut. Kasi ito naman yung talaga yung pinaka-purpose ng preliminary round, is para makasala lang talaga sila for the finals night, diba? Dumako naman po tayo ngayon sa kanyang national costume na I've heard that it is Bakunawa inspired national costume. Wow! Tingnan po natin, ladies and gentlemen. 3, 2, 1. Oh, wow! OMG! Ang ganda! I think this is the one of the best national costume ng Pilipinas sa Miss Universe. As in, mapapawaw ka. Very, very intricate design. Ang daming detalye. Ang daming nangyayari sa kanyang costume. Wow! Diba makita mo sa mga kuko niya yung daliri ng mga dragon? Ang ganda! Wow! Wala akong masabi. Hands down po tayo sa designer ng national costume ni Miss Beatrice. Ang ganda, From the headdress to the dragon. Makita mo pa lang kasi, di ba, sa shoulder pa lang na makita mo ng dragon, di ba? Mother of Dragons! Taray! Ang pag-aura ng lola mo. Very, very confident. Very, very fierce. Wow! Ang ganda. Sa kabuuan po, I will rate this 10 out of 10. And dapat lang po talaga siyang manalo sa Best in National Costume. Kaya, please vote for her, guys. This is our chance na maipanalo natin ang ating third Best in National Costume sa Miss Universe. First po si Miss Charlene Gonzalez. Second si Gazini Ganados. Of course, si Mama Carrie, ang ating mami ng lahat, diba? Si Mama Carrie ang nag-design ng kanyang Best in National Costume, ang Aguila inspired. Wow! Diba? Another one from Cebu, diba? I think napakaswerte ng mga Cebuano pagdating sa mga national costume kasi napakaganda ng kanilang mga costumes talaga. Hindi mo may kakalila na one of the best sa buong mundo. So, based on our introduction, swimsuit, and evening gown portion, meron bang chance si Miss Bea na makapasok sa top 16 finalist? Let's say it's enough for her to make it to the cut. Yeah, nasa top 5 ko po ba siya? I think wala pa siya sa point na yon. Pero abangan po natin sa pambubulabog niya on the coronation night. Definitely, I think she's one of the best contenders. Ayan, feeling ko ang nangibabaw po sa or sa preliminary night is number 1 sa akin si India. Napakaganda ng mukha, napaka-Diyosa, napakaganda ng binigay na performance. Talagang binigay niya na po ang best niya, I think. And
hindi mo makakaila na ano talaga, ang peg ni India is I am here to win it. 'Di ba? From the very top to the end, nakita niyo po talaga ang kanyang aura, ang kanyang kagandahan. Everything, the pasarela, very very confident, very elegant at the same time. So number 1 on the list ko si Miss India. Second on the list is Miss Colombia. Ayan, napakaganda rin po ng binigay na performance ni Miss Colombia. Very very tan yung kanyang swimsuit competition, 'di ba? Ang ganda ng balat, ang ganda ng smile, ang ganda ng pasarela. She's one of the best pasarela I think sa Miss Universe 2021. Third on my list is Paraguay. Si Miss Paraguay talagang she's the face of Miss Universe 2021. Ang ganda, very Barbie, 'di ba? Diyos ko, saan ka makakita ng ganong mukha, ang mata niya. Ay, nako, napaka-blue, parang bluish gray ata, no? Siguro kung may talagang and I can treat her as one of the faces this decade ng Miss Universe organization. Ang ganda-ganda talaga. Hindi ka magsasawang tingnan ang kanyang mukha, no? Si Miss Venezuela is on my top spot as well. Kaso the problem is medyo yung makeup niya siguro is medyo naging mature yung kanyang dating. So kung magbabago niya siguro kanyang makeup or the styling, siguro magiging top 3 ko siya. Sino pa ba ang malalakas? Si Puerto Rico, malakas din po siya. Ayan, yung mga bansa na kailangan nating tutukan. Hindi naman kabahan kasi I know naman na si Bea is mangangabog talaga sa finals night. Do you think na si Bea is makakapasok sa top 16? Definitely, I think na pasok po siya sa banga, ladies and gentlemen. Kasi dun ba sa pinakita niya kanina, it's enough for her to make it to the cut talaga. Papasok po ba siya sa top 10? Top 10. Yes, I think with her pasarela skills, kanyang modeling na skills for a very very long time na I think. Very very professional po kasi siyang maglakad. As a pasarela coach, I think that will be enough for her to make it to the top 10. Ayan. 'Di ba? Kung si Rabia ay kinulang sa smile last year, ay pinuno naman po ito talaga ito ni Miss Beatrice, 'di ba? Nakita niyo po ang smile niya from top to finish. Talagang never ending smile. Which is gustong-gusto natin. Siguro ang kulang na lang po is yung parang pag-smize or pag-iba or pag-shift ng kanyang aura from 'di ba yung parang mataray, tingnan niyo ako, 'di ba? Sa akin lang ang tingin niyo, to smile. Siguro pag na-combine na po yun na may pagka-Pia and Catriona way of attracting the camera, pasok na pasok siya definitely. Yun na lang po yung kulang sa performance niya, tsaka yung twirl and yung mga signature pose at the very end of her pasarela or walk. Ayun. Now, makakapasok po ba siya sa top 5 finalists? Well, magbe-base na lang po yan sa susuotin niyang gown, I think, on the finals night. And mag-base na rin po yan kung may gagawin siya something special. Pero kung ngayon po yung finals night, I think that would be enough para makapasok sa top 5. Kasi meron pong mas marami sa kanya na mga candidates na binira na talaga ang kanilang performance. So I think if ngayon po yung finals night, that won't be enough for her to make it to the final 5. So I hope meron po talaga siyang pakita on the finals night na something na mapapawaw tayo, mapapanganga tayo, di ba? Mapapapalakpak lahat ng mga Pilipino at mapapasay na we are very proud to be Pinoy. Do I think na may chance po si Bea na maiuwi ang ating 5th crown? I think based on her interviews, napanood ko po kasi yung kanyang interview portion with Mr. Boy Abunda, hindi pa siya ganun ka-confident to convey her thoughts, pero almost there na siya. Kumbaga, kailangan na lang niyang mag-sound confident with conviction, kailangan niya mag-sound right, at kailangan niya ng something na strong introduction and strong final message para ma-wrap up ang kanyang mga thoughts. Yun lang po yung kailangan niya para maiuwi niya ang ating 5th and final crown. And of course, andun na rin yung luck, di ba? Kung sa kanya talaga yun, it's for her.
sana po talaga pag-pray po natin si Miss Beatrice Luigi na maiwi ang ating 5th crown because it will be a very very good Christmas gift para sa lahat ng mga Pinoy saan mang dako ng mundo, di ba? Ngayon pa lang ay proud na po tayo sa kay Beatrice, and no matter what happens, Miss Beatrice, andito lang po kami mga Pilipino, nasa likod nyo po kami all the way, di ba? Si Catriona nga, nasuportahan natin din sa coronation night ng Miss Universe 2018. Nandun po tayo actually, katabi po natin ang nanay niya. Actually, kachismisan ko lang si Mami. Katabi po natin siya sa VIP seat. Wow! Di ba? Actually, ka-party-party pa nga po natin siya. Tsaka kasama si Clint, ang kanyang ex, di ba? So, ayun, i-wrap up na po natin. Based on our preliminary competition round, si Miss Beatrice po ay definitely may chance na makapasok sa top 16. Pag-pray na lang po natin siya, samahan po natin siya ng dasal. And let's not forget to vote for her on her national costume. Yung kanyang Bakunawa-inspired national costume. At ayan nga po mga kabibi, dyan po nagtatapos ang ating review sa preliminary competition ni Miss Beatrice Luigi Gomez. Go Miss Universe! Pagdasal po natin siya, wag po natin siya kalimutan pagdasal, ladies and gentlemen, na sana siya na po talaga ang makakapag-uwi ng 5th crown for the Philippines. Thank you very much mga ka-vlog-vlogan, at abangan po natin tomorrow, gagawa rin po ako ng review sa coronation night ng Miss Universe 2021. Abangan po natin sino ang makokoronahan na 70th Miss Universe title. Ayan, maraming salamat po sa pagsubaybay, at kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating channel, please do subscribe para mapanood nyo pa po ang ating mga susunod na vlog-vlogan, mga kaibigan. And ayan, abangan nyo pa po ang ating mga future vlogs na sobrang good vibes lang, and masarap kasi mabuhay. Don't forget na let's be a blessing to others as always, and we can never go with kindness. Maraming salamat po. Bye-bye!